Sa ngayon, malaking bagay talaga kapag may ABS at PCS yung motor mo. Tapos unique pa yung kanyang datingan. Maporma din talaga magaan, pogi, at siksik-lig-lig din sa specs and feature. Silipin natin ngayong araw ang Zontes 150X. Tara! Sa kanyang forma mga boss, unang tingin talaga mahalata mong komportable din siya upuan eh. Ang lakas ng kanyang datingan, iba din talaga yung forma ng Zontes. Marami siyang mga sharp edges dito. Ang aesthetic niya tingnan mga boss. Meron siyang nakaabang dito na lagayan ng camera, front and rear. Iba din yung kanyang grab bar sa likod, no? Parang top box bracket ready na siya. Meron na siyang lagayan dito ng mga tornilyo. 4 po yan. Meron siyang mga ventilation na nagpadagdag sa angas ng motor na to. Ganda din ng kombinasyon ng kulay ng unit nila ngayon dito sa LGM Motorcycles. Dito sa may antipole, dark green lang siya na may kombinasyon na black. Parang mahalata mong maganda yung material na ginamit sa pagpili pa lang din ng kulay. At ayun na nga, napadaan lang tayo dito sa may LGM Motorcycles Antipolo. Sinilip natin to at bingo, nakita natin yung Zontes 150X. Ang ganda din ng kanyang mga switches. Alam mong quality yung ginamit na mga material dito. Kumbaga yung plastic, hindi basta-basta. Quality ng fairings and then yung mga switches, goods. Meron lang siyang mga konting stickers dito na makikita natin na medyo parang kulay yellow siya, no? May mga lining lang siya sa harap, sa gilid, hanggang sa likuran. Konting-konti lang mga boss. Walang masyadong decals or walang masyadong nakasulat mga boss. Kumbaga Zontes lang talaga makikita mo dito. Meron sa harap, dito sa taas ng hook niya, dito sa hulihan, at dito sa panggilid niya may Zontes din. May ABS dito sa front fender, 150X, dito naman sa bandang gilid. Sa forma mga boss, walang tapon. Alam ko sasang-ayon kayo, pero kung ikaw sa tingin mo, maporma ba ang Zontes 150X? Comment mo nga sa ibaba. At syempre sa puso naman ng motor na to, yung kanyang specs may ikipagsabayan kaya sa iba. Hindi din talaga papatalo pala to mga boss. 149.5cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 4 valves na mga boss, na naka-liquid cooled pa, kaya talagang mabisa siya kahit na ilong ride mo siya. At FI na rin, 58mm by 56.6mm yung kanyang bore and stroke, na kaya tayong bigyan ng maximum power na 17.7 horsepower at 8,700 RPM, at maximum torque naman na 15.5 Nm at 6,500 RPM. Ang starting system ng automatic scooter na to ay electric. Nakakilis na yan mga boss, kaya convenient, easy to access kung i-off natin or ipapastart natin yung motor na to. Naka-TFT yung kanyang panel, kaya malinaw, madaling maintindihan, at syempre mas malinaw nating makikita yung mga information at mga basic na indicators na meron sa motor na to. Astig din ang kanyang DRL mga boss, meron siyang angle na parang pa-X yung shape ng kanyang DRL. Siyempre naka-LED na po ang mga ilaw niyan, from headlight, taillight, at sa kanyang mga signal light. Naka-electronic seat lock yan mga boss, kaya easy to access para sa mga owner ng motor na to. Ganon din sa kanyang fuel tank, electronic cover din po yan, which is ayos na ayos din yung location kasi nandito sa kanyang gitna, 12 liters po ang capacity ng kanyang tangke, At ang malupit dito mga boss, ang lawak ng kanyang compartment. Kasyang-kasya dito yung dalawang helmet kung tutuusin, sobrang lapad. Wala kang ibang makikita dito kundi compartment lang talagang sobrang dami mong mailalagay dito. Kagaya ng mga essentials, kapote, payong, chinelas, or kahit sapatos po, pwede dyan. Sa binanggit natin na patikim na kanyang specs and features mga boss, iniisip ko kung may mairereklamo pa ba kayo dyan. So kung meron ng mga boss, paki-comment nyo nga sa ibaba. Meron pa siyang dalawang bulsa dito sa harap na medyo malalim din yan. May takip na rin dito sa right side, at may takip din syempre dito sa left side, which is good naman kasi meron siyang USB na Type-C na charging port, so hindi mababasa yan basta-basta. Hindi mo mapapansin tong bagay na to unang tingin kapag hindi mo pinush yung bandang ibaba niya, dahil meron siyang hook dito sa bandang gitna, parang nakatago lang, ipupush mo lang talaga siya, lilitaw na yung hook. Ayos na ayos yan dahil pwede mong pagsabitan ng mga pinamili natin kagaya ng gulay or kung ano-ano pang. Meron siyang passing light at hazard light na which is good para ma-notify natin or makapagbigay tayo ng warning sa mga rider na nasa paligid natin kung tatawid man tayo, mag-U-turn or may emergency. At isa sa pinagmamalaki ng Zontes 150X ay aluminum na po yung kanyang body frame. Kumbaga may mga benefit yan na wala sa iba. Kagaya ng lightweight po siya, kaya hindi masyado maapektuhan yung performance ng motor. Kumbaga talagang may power siya and then torquey kasi magaan po yung motor. Syempre hindi po hirap yung makina. Plus durable po yan kasi alam naman natin na kapag aluminum ay hindi po yun kakalawangin. Syempre lifetime na rin yan.
yan kumbaga. Meron din pala siyang idling stop system or auto stop and start system na kung saan kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds, lalo na sa mga stoplight or kahit dun sa mga matitinding traffic, ay kusa pong namamatay yung engine na nagre-resulta sa mas matipid na gas, and then hindi na natin kailangan i-start pa yung motor, pihitin lang natin yung silinyador at kusang andar na po ang motor na to. Meron din siyang footboard extension dito mga boss, kaya kapag binahin natin to ng malayuan, pwede nating stretch out yung paa natin, unat-unat lang. Kapag nakaramdam na tayo ng pagod, marirelax pa rin tayo kahit na nasa mahabang biyahe. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa may unahan ay 110 70 by 14 at sa likod ay 130 70 by 13. Goods na goods mga boss, lalo na sa mga cornering dahil malapad po ang mga gulong nito. Halo yung kanyang mags at syempre tubeless na rin po yan. Naka dual channel ABS na po yan mga boss, kaya hindi basta-basta maglalak kapag napiga natin or napihit ng medyo malakas yung ating mga brake lever. Kumbaga iwas disgrasya yan mga boss dahil dual channel ABS na po yan. Naka telescopic fork nga pala siya dito sa harap at dual shock absorber naman po sa likuran. Plus meron pa pala siyang traction control system or TCS mga boss, na kapag nadulas yung hulihang gulong natin ay agarang ina-adjust nito yung ikot ng gulong sa hulihan para synchronize pa rin doon sa ikot ng gulong sa unahan. So hindi tayo dito basta-basta madudulas, lalo na yung hulihang gulong natin. Nakalimitan ay nangyayari yon na nadudulas talaga yung hulihang gulong, lalo na pagka napadaan tayo sa mga mabuhangin, basa or maputik na kalsada. Pero pagka may TCS mga boss, hindi basta-basta madudulas yung gulong natin at synchronize pa rin ang ikot ng hulihang gulong doon sa ikot ng gulong sa unahan. So iwas disgrasya pa rin mga boss. Sa kanyang dimension, meron siyang length na 1975mm, total width na 750mm at height na 1115mm. So hindi din siya talaga alangan mga boss sa tindigan ng isang Pinoy. Ang wheelbase naman niya may sukat na 1375mm at 130mm naman yung kanyang ground clearance, kaya iwasayad yung ilalim natin sa mga malulubak na kalsada at matataas na humps na meron tayo dito sa Pilipinas. At hindi naman matatapos yung video natin ngayong araw kung hindi natin sinukat yung motor na to. 750mm ang kanyang seat height, kaya hindi hirap sumampa ang mga katulad kong may height na 5'6". Kumbaga kayang-kaya natin siyang dalhin, madaling imaniobra, and I think kahit na nasa 5'3" pataas yung height natin, kayang-kaya nating dalhin ang motor na to. At the same time, during traffic, hindi siya mahirap isingit-singit, kumbaga hindi siya mahirap imaniobra dahil magaan lang din po ang motor na to, dahil 108 kilograms lang po ang motor na to. Ang tanong, ang kanyang SRP, kaya ba or pasok ba sa budget? Dahil meron siyang SRP na 169,900. At dahil nga, discounted pa siya ngayon, kaya 149,900 ang kanyang presyo sa ngayon. Overall sa kanyang looks, malinis, presko sa paningin. Pero sa inyo mga boss, okay lang ba yung kanyang pormahan? Comment nyo nga sa baba. Ang tanong, sulit ba sa kanyang specs and features? Pati na rin sa kanyang forma. Comment nyo nga sa baba. So that's it for today's vlog. Kung umabot kayo sa huling bahagi natin video, ay huwag nyo lang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kayo sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.